Magandang araw mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Nandito na naman ako, si Teacher Diana Linsamala, handang turuan kayo para sa panibago nating aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa asignaturang MAPE. At bibigyan natin ng focus ang component na health. Tayo ngayon ay nasa Week 7 hanggang Week 8 ng health o edukasyon sa pagpapalakas o pangkalusugan. Edukasyon sa pangkalusugan. Pag-aaralan natin ngayon ang aralin tungkol sa pangunahing pangkat ng mga pagkain. Alam mo ba kung ano-ano ang mga pangunahing pangkat ng pagkain? Okay, kung hindi mo pa alam, ito ay ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Ituloy na natin. Para sa ating layunin, narito ang mga layunin natin. Una, matukoy ang mga pagkaing nagpapalakas, nagpapalaki, at nagpapalusog. Pangalawa, makikilala ang mga kabutihang dulot o health benefits ng mga pangkat ng pangunahing pagkain. Pangatlo, masabi ang mga food nutrients na naibibigay ng bawat pangunahing pangkat ng pagkain. At ang huli, matukoy ang mga pagkain ayon sa tamang pangkat nito o ang Go Food, Grow Food, o Glow Food. Okay. Para sa ating balik-aral, magbalik-aral muna tayo. Basahin mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Sabihin ang T kung wastong gawi sa hapagkainan at M kung hindi. Okay, number 1. Kumuha lamang ng mga tamang uri at dami ng pagkain. T o M. T kung wastong gawi sa hapagkainan at M kung hindi. O ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay T, tama ka. Number 2. Huwag na maghugas ng kamay bago kumain dahil gagamit naman ng kutsara at tinidor sa pagkain. Yan ba ay T o M? Ano ang iyong sagot? Tingnan nga natin kung tama ka sa iyong sagot at ang tamang sagot ay M. Mainam na tayo ay palagi maghugas ng kamay, lalo na bago tayo kumain kahit na tayo ay gagamit ng kutsara at tinidor. Yon ay ating proteksyon para maiwasan natin ang sakit. Pero kung madumi ang kamay, maghugas tayo ng kamay. At syempre, hindi naman natin nakikita ang mga germs o mikrobyo. Kaya mabuti na tayo ay naghuhugas ng kamay bago tayo kumain. Okay? Number 3. Magsalita lamang kung may laman ng bibig. Okay. Yan ba ay T o M? Magsalita lamang kung may laman ang bibig. Okay, T o M? O, tingnan natin ang tamang sagot kung nakatama ka, ha? At ang tamang sagot ay M. Dahil kapag may laman ang iyong bibig, kapag ikaw ay kumakain, huwag ka dapat magsasalita. Dahil ito ay hindi wastong gawi sa pagkain. Number 4. Kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan sa tamang oras. Yan ba ay T o M? Okay. At ang tamang sagot ay T. Number 5. Kumain ng dahan-dahan. Yan ba ay T o M? At ang tamang sagot ay T. Okay, ilan na nakuha mong tamang sagot?
Kung tama lahat ang iyong sagot, very good! Magaling! Dahil talagang nalaman mo na ang ating nakaraang aralin. Okay, pag-aralang mabuti ang mga larawan. Ang mga larawan ay halimbawa ng mga pagkaing may kabutihang dulot o health benefits sa ating katawan. Okay, isa-isahin natin ang mga larawan. Una ay ang tinapay. Sumunod ay pakwan. At ang huli ay saging. Alam mo ba kung ano-ano ang mga health benefits niyan? O saang pangkat sila nabibilang? Okay, mas lalo pa natin yang pag-aaralan mamaya. O ituloy natin. Ito ay itlog. Kumakain ka ba ng itlog? Okay, sabi nila, kumain ka ng itlog upang ikaw ay bumilog. Pero madaming health benefits ang pagkain ng itlog. Okay, sumunod naman ay ang avocado. At ang huli ay isda. Okay? O narito din ang mga gulay. Siyempre, madami ang mga health benefits. At ang huli ay gatas. Umiinom ka ba ng gatas? Okay, very good. Tuwing kailan ka umiinom ng gatas? Okay, maaari tayong uminom ng gatas sa umaga at lalong-lalo na mas makabubuti kung nainom tayo ng gatas bago tayo matulog sa gabi. Dahil para mas madali tayong makatulog. Okay? Ang tatlong pangunahing pangkat ng pagkain ay ang Go Food, Go Foods, Grow Foods at Glow Foods. Alam mo ba dito kung alin dyan ang Go Foods, Grow Foods at Glow Foods? Okay, sige nga, ituro mo nga kung alin dyan. O try mo lang kasi tatlong pangkat ng pagkain. Isa, dalawa, tatlo. Nakita niyo yung hati? Okay, try nyo nga, ulaan nyo nga kung hindi nyo alam. Matalinong panghuhula o paghihinuha. Alin dyan ang Go Foods o Go Foods? Ituro mo nga kung alin dyan sa tatlo. Okay, alin naman dyan ang Grow Foods? At alin naman dyan ang Glow Foods? Okay, tingnan nga natin mamaya. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot mamaya, malalaman nyo ha. Okay? Ito, alamin na natin. Ang Go Foods o mga pagkaing nagpapalakas, sabihin nyo nga, Go Foods o mga pagkaing nagpapalakas ay mayaman sa carbohydrates. Ang mga halimbawa nito ay kanin, tinapay, sopas, pansit. Okay, meron ka bang naisip na nagpapalakas na pagkain? Okay, pwede din dyan yung spaghetti, yung pasta. Okay? O yan ay, tandaan nyo, ang Go Foods ay mayaman. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa carbohydrates. At ang Go Foods ay pagkain nagpapalakas. Okay? Sumunod naman, ang pangalawang pangkat ng pagkain ay ang Grow Foods. Ang Grow Foods ay mga pagkain tumutulong sa paglaki ng katawan. So, ito pala yung nagpapalaki sa atin. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa protina o protein.
Katulad ng ito, mga karne. Yung chicken, pork, beef. Ito ay ano to longganisa. Ano rin yan ng baboy. Okay? Ito pa, isda. Mayaman din sa protina ang isda at gatas. Keso at itlog. Ang protina ay ang grow foods ay mayaman sa mayaman sa protina. Okay? At ang pangatlong pangkat ng pagkain ay ang glow foods. Ang glow foods ay mga pagkaing panlaban sa sakit at impeksyon. Ito pala ang pangontra sa sakit at impeksyon. Okay, mayaman ang mga pagkain ito sa bitamina at mineral. Okay, ang mga halimbawa nito ay ang lahat ng uri ng gulay. Lahat ng gulay daw ay kasama sa glow foods. Ang halimbawa ay kalabasa, ampalaya, malunggay at iba pang mga gulay. Lahat ng gulay kabilang sa glow foods na panlaban sa sakit at impeksyon. Pero hindi lang pala yung mga gulay. Ang mga prutas din ay kabilang sa pangkat na ito, tulad ng mangga, saging, pakwan, mansanas at iba pang mga prutas. So tandaan nyo ang mga prutas at gulay ay halimbawa ng mga glow foods na mga pagkaing panlaban sa sakit at impeksyon. At ito ay mga pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Mahilig ka bang kumain ng prutas at gulay? Okay, kung ganon, mayaman ito sa bitamina at mineral. Ito ay maaari kang hindi ka magkaroon ng sakit dahil ang mga glow foods ay panlaban sa sakit at impeksyon. Tandaan mo yan, At natandaan mo ba yung kwento natin noong nakaraan? Si Joey at ang gulay gang? Diba, nanghina si Joey? At ang tumulong ay ang gulay gang. Diba? Okay. Kung hindi mo natandaan, maaari mong balikan ang ating nakaraang video ng tungkol sa wastong gawi sa pagkain ng week 5 hanggang week 6. Okay? Maging bahagi sa ating mga kinakain sa araw-araw ang pagkakaroon ng go, grow at glow foods sa ating pagkain sa agahan, tanghalian at hapunan. Okay, ngayon, sabihin na natin alin dyan ang go foods. Alin dyan? Ito ba? O ito? O ito? Okay, at ang tamang sagot, narito ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates. Ito ay go foods. Sumunod naman, alin naman dyan ang grow foods? Ang mga pagkaing mayaman sa protina. Okay, halimbawa nun ay isda. O, ito yun. Diba? Ito yung grow foods. Tama ka ba? Tama ka ba sa sagot mo kanina? Oh, very good. At ang huli ay glow foods.
Ito ay pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Nasaan ang mga pagkaing ito? O ito. Ito yun. Ang mga glow foods, yung mga prutas at gulay. Okay? Nakatama ka ba sa lahat ng sinabi ko? Kung aling pangkat ang go food? O go foods, grow foods, at glow foods? Kung ganon, magaling! Very good naman. Okay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin sa hanay B ang mga pagkaing dapat ilagay sa basket sa hanay A. Okay, narito ang hanay A. Lalagay natin ang go foods, grow foods, at glow foods sa angkop na basket. Okay, nandito naman ang hanay B. Ito pala, ang letrang A ay isda. Letrang B ay mga gulay. At letrang C ay tinapay. O saan ba dyan ang go food? Piliin nga natin. Ilagay nga natin sa basket. Saan dyan ang go food? Okay, tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay ang tinapay. Tama ka ba sa iyong sagot? Oh, very good. Sumunod naman, alin naman ang grow food dyan? O grow foods? Okay, alin ba? Isda o mga gulay? Okay, tama ka. Ito ay ang letrang A, isda. Okay, at ang glow foods? Very good. Siyempre, yung naiwan natin, yung mga gulay. Ilagay na natin sa basket. Okay. Sabihin nga natin ang halimbawa ng go food ay tinapay. Sabi mo, go food. Ang halimbawa nito ay tinapay. Sumunod naman, grow food. Ang halimbawa nito ay isda. At glow foods, kasi madami. Ang halimbawa nito ay mga gulay. Okay, ganyan ba yung sagot mo? Very good. Okay, para sa ating gawaing pagkatuto bilang dalawa, alin sa mga sumusunod ang masustansyang pagkain? Lagyan ito ng check at X kung hindi. Okay, isa-isahin muna natin yung mga pagkain ha. Ito, ano ba yung mga pagkain na yan? Meron tayo dyang French fries. Mahilig ka ba dyan? French fries, burger, at meron ding soda. Yan ba ay masustansyang pagkain o hindi? Excuse me. Okay, sumunod. Papaya. Isda. Sopas. Kanin. Tubig. At soda. Okay, ngayon, lagyan natin ng check ang mga larawan. Check at X ang mga larawan. Check kung masustansyang pagkain at X kung hindi. Okay, kapag check, ganito. Kapag X naman, ganyan, ipakita mo. Okay, unang larawan. Ito ay ang larawan ng French fries, burger, at yung soda. Yan ba ay check? Masustansyang pagkain o X? Okay, pakita mo nga ang sagot. Check o X? At ang tamang sagot ay X. X kasi hindi naman masustansyang pagkain yan. Di gaanong masustansyang pagkain ang French fries, burger, at ang soda. Okay? Sumunod naman, ang papaya. Yan ba ay check? Masustansyang pagkain o X?
Okay, at ang tamang sagot, ito ay check. Very good. Tama ka? Ang galing. Okay, sumunod naman ay isda. Yan ba ay check o X? Okay, at ang tamang sagot ay check. Okay. Sumunod, sopas. Kumakain ka ba ng sopas? Mahilig ka ba sa sopas? Yan ba ay masustansyang pagkain? Check o X? Kung hindi. At ang tamang sagot ay check. Okay. Sumunod, kanin. Yan ba ay check o X? At ang tamang sagot ay check. Mayaman yan sa carbohydrates eh. Okay, sunod, tubig. Yan ba ay check o X? Ang masustansyang inumin o hindi? At ang tamang sagot ay check. Sumunod, soda o soft drinks. Yan ba ay check o X? At ang tamang sagot ay X. Mahilig ka ba dyan? O, yan ay di kaanong masustansyang pagkain. Kaya iwasan natin at huwag natin palaging kainin yung may mga X. Pag check, okay yan. Palagi mong kainin yan, okay lang yon. Okay. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang 3, piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, sasabihin mo lang yung letra ha. Number 1. Anong pangkat ng pangunahing pagkain ang lumalaban sa mga sakit at tumutulong na mapanatiling makinis ang ating balat? Okay. Yan ay A. Go Foods. B. Grow Foods. C. Glow Foods. Okay. A, B, o C? Ulitin ko. A, Go Foods. B, Grow Foods. O C, Glow Foods. At ang tamang sagot ay C, Glow Foods. Ito ay tumutulong na labanan ang sakit at impeksyon. Okay, at nagpapaglow ng ating balat. Okay, number 2, tumutulong para sa isang batang tulad mo ay tumangkad. Yun nagpapalaki. Aling pangkat ng pagkain ito? A. Go Foods. B. Grow Foods. O C. Glow Foods. Okay? A. Go Foods. B. Grow Foods. O C. Glow Foods. A, B, o C? Sabihin mo nga ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay ang letrang B, Grow Foods. Okay, ito ay nagpapalaki. Number 3, ano ang nutrient na nakukuha natin sa pagkain ng mga Go Foods? Okay, natandaan mo pa ba kung saan mayaman ang Go Foods? Okay. A. Carbohydrates. B. Protina. O C. Mineral. A. Carbohydrates. B. Protina. O C. Mineral. A, B, o C? At ang tamang sagot ay letrang A. Carbohydrates. Okay. Tama ka rin ba? Very good. Number 4. Ano ang pagkain laging kinakain natin sa agahan, tanghalian at hapunan na nagbibigay lakas sa ating katawan? Sabi nila, ang mga Pinoy daw pag kumain, hindi nawawala ang pagkain ito sa hapagkainan. Okay. Letter A, candy. B, chippy. C, kanin. A, candy. B, chippy o C, kanin? A, B o C? Tingnan natin ang tamang sagot. At ang tamang sagot ay C, kanin. Mahilig ka bang kumain ng kanin? Okay, ito mayaman sa carbohydrates.
at nagbibigay lakas sa ating katawan. Okay, at ang huli, bilang 5, anong prutas ang matubig? Okay, A. Pakwan, B. Santol, o C. Mangga? A. Pakwan, B. Santol, o C. Mangga? Alin yung matubig? At ang tamang sagot ay ang letrang A. Pakwan. Okay. Tingnan natin ang mga larawan. Para sa gawaing pagkatuto bilang 4, isulat ang G kung go food, GR kung grow food, at GL kung glow food. Sabihin nyo na lang ha, kung yan ba ay G kung go food, GR kung grow food, o GL kung glow food. Okay? Ready? Una ay ang avocado. Ito, ang avocado ay G, GR, o GL? Okay. Tingnan natin kung tama ka ba sa iyong sagot. At ang tamang sagot ay GL. Ito ay glow food kasi ito ay prutas. Sumunod naman, itong kanin. Yan ba ay go food, G, grow food, GR, o glow food, GL? Okay, at ang tamang sagot ay G, go food. Mayaman ito sa carbohydrates. Okay, sumunod naman, ito ay upo. Kumakain ka ba ng upo? Okay, yan ba ay G, GR, o GL? At ang tamang sagot ay GL kasi ito ay gulay. Okay, sumunod naman ito ay pipino. Yan ba ay G, GR, o GL? At ang tamang sagot ay GL kasi ito ay kasama sa prutas at gulay. At ang huli ay ang manok. Yan ba ay GR? Ay G, GR, o GL? Yan ay GR. Nakita na. Sorry, saglit lang. Okay. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang 5, tukuyin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang T kung tama at M kung mali. Okay, T at M lang ha. Sasabihin mo na lang ang iyong sagot. Tapos tingnan natin, i-check mo kung tama ito. Okay, number 1. Ang tinapay at pasta ay mga pagkaing nagbibigay lakas sa ating katawan. Babasahin ko muna lahat ha, hanggang number 5. Okay, number 2, para maiisip mo pa ang iyong sagot. Number 2, ang mga grow foods ay nagpapatibay ng ating ngipin. Number 3, ang beef at chicken ay halimbawa ng grow foods. Number 4, kumain lamang ng glow foods araw-araw. Number 5, nakakapaglaro, nakakatakbo, at nakakalukso ako dahil sa mga go foods na kinakain ko. Okay, tingnan natin ang iyong sagot ha. Number 1. Ang tinapay at pasta ay mga pagkaing nagbibigay lakas sa ating katawan. Yan ba ay T? Tama? O M? Mali? Tingnan natin kung nakatama ka sa iyong sagot. At ang tamang sagot ay T. Tama. Dahil ang tinapay at pasta ay mayaman sa carbohydrates. Nagbibigay ito ng lakas kasi kabilang ito sa go foods. Okay? Number 2, ang mga grow foods ay nagpapatibay ng ngipin. Yan ba ay T o M? At ang tamang sagot ay T. Ang halimbawa dito sa grow foods ay
gatas na nagpapatibay ng ating buto at ngipin. Okay. Number 3. Ang beef at chicken ay halimbawa ng grow foods. Yan ba ay T o M? Okay, tingnan mo nga kung nakatama ka ulit. At ang tamang sagot ay T. Okay, kasi ang mga karne ay halimbawa ng grow foods. Okay? Number 4. Kumain lamang ng grow foods araw-araw. Yan ba ay T o M? At ang tamang sagot ay M. Bakit M, teacher? Sabi, ano naman, ang grow foods ay prutas at gulay. Pero, bakit M yan? Bakit mali? Kasi sabi, kumain lamang ng grow foods. E di ibig sabihin, puro grow foods na lang ang kakainin mo. Hindi ka na kakain ng go food. Go foods at grow foods. Oh. Mainam na kainin mo ang kasali sa 3 pangkat ng pagkain. Okay? Para ito ay nagbibigay sa iyo at nagpapalakas, nagpapalaki at nagbibigay ng pangontra o para maiwasan ang sakit at impeksyon. Okay? Number 5. Nakakapaglaro, nakakatakbo at nakakalukso ako dahil sa mga go foods na kinakain ko. Okay, yan ba ay T o M? At ang tamang sagot ay T. Tama. Kasi ang go foods ay nagpapalakas sa atin, di ba? Kaya nakakapaglaro ka, nakakatakbo ka at nakakalukso ka kapag malakas ang iyong katawan. Okay po? Okay. Para sa gawaing pagkatuto bilang 6, basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong. Ito ay gagawin nyo sa ating Google Classroom ha. Ay ipapasa po sa ating Google Classroom. Okay, gagawin nyo po ito. Araw ng linggo, lumabas kayong mag-anak para kumain sa isang restaurant. Ikaw ang sinabihan ng iyong nanay para pumili ng pagkain sa menu o listahan ng pagkain na binigay ng waiter. Alin sa nasa menu ang pipiliin mo? Okay, tapos sa mga napili mo sa menu, ilagay sa talahan na yan kung ito ay go, grow, o glow na pagkain. Okay. Narito yung menu. Okay, meron ditong papaya, sopas, munggo o yung gulay, itlog, kanin, gatas, soda, isda, burger, fries at soda. Alin sa nasa menu ang pipiliin mo? Okay, para malaman ko ang iyong sagot, mag-video ka ng iyong sarili. Tapos sabihin mo doon kung alin sa menu ang pinipili mo. Tapos sabihin mo din kung bakit. Para maunawaan ko. Siguro pumili ka ng 5. Yung pinakakaunti. 5 pataas. Okay? Tapos paliwanag mo kung bakit. Okay? So, ang ating points doon ay 5 points. Okay? Sumunod. Sa mga napili mo sa menu, ilagay sa talahan na yan kung ito ay go, grow, o glow na pagkain. Okay?
Yung palang points natin ay 5 points pataas. Depende sa dami ng pagkain na iyong sinabi. Kasi hindi naman pwede dito sa menu, ayan, konti na, kunwari, ang kakainin mo lang ay sopas. Siyempre, buong pamilya pala kayo, di ba, ang nagpunta. Kaya, 5 pataas. Okay, 5 to 10 points ang ating dito sa video. Ang ating score. Dito naman ay kung ilan yung nakalagay dyan. Depende po ang scoring natin. Okay? Ang range ng points dyan ay 5 to 10 points. Okay po? Para dito sa talahan na yan. Yan ay isusulat nyo sa inyong kwaderno para may linya na. Okay po? At natapos na po natin talakayin ang ating aralin. Paalala lamang, iwas tayo sa coronavirus sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield. Iwasan ding hawakan palagi ang iyong mata, ilong at bibig. Okay? Ingat po. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating aralin. Ako ulit si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa ating aralin. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam!